Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Win. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aurora. Sa liblib na lugar ng Aurora naninirahan ang binatang si Win. Salat man sa buhay, ginawa lahat ni Lolo Kai upang mapalaki na mabuting tao ang apo. Binusog nito si Win ng pagmamahal dahil maagang naulila ang apo ng mamatayang ama. Sa isang minahang gumuho at ang ina naman nagpakamatay dahil hindi nito matanggap ang nangyari sa asawa. Sa pagbinata ni Win, namulat siya sa mundong ginagalawa ni Lolo Kai na isang antingero. Kahit natungkulin ang manggamot sa kapwa, hindi nakaligtaan ni Lolo Kai ang tungkulin sa apo. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang nag-iba ang pananaw ni Win sa buhay. Hanggang sa nag-asawa na ito at bumuo ng sariling pamilya. Madalang na lamang itong dumalaw kay Lolo Kai. Nalabis na kinalungkot na matanda lalo pat may karamdaman na ito. Lo, sumama ka na lang kaya sa amin ni Christine. May bakanting kwarto naman sa bahay namin at maaari ka doon tumuloy. Para naman naaalagaan kita. Wika ni Win. Ngunit mabilis na umiling ang matanda. Naku po, hindi ko naman maaaring talikuran ng ating mga kabaryo. Isa pa at ayoko naman maging pabigat sa iyong asawa, lalo na't may mga anak na kayo. Tugon ni Lolo Kai. Lolo, matanda ka na po para sa panggagamot. Dapat nga po nagpapahinga na lang kayo eh. At isa pa, hindi ka naman po pabigat sa amin. Noon nga nung bago pa lang kami ni Win, palagi kami nagtatalo at nariyang ka palagi para sa amin. Ngayon naman, hayaan mong bumawi kami sa'yo. Wika ni Christine. Ngunit mariing umiling ang matanda. Kaya ko pa naman eh. Malakas pa naman ako. Saka na lamang kapag hindi ko na kaya. Kaya ko pa nga bumuhat ng 10 sako kaya dagdagan niyo pa ang mga apo ko sa tuhod. Tugon ni Lolo Kai. Hindi na lamang nagsalita ang mag-asawa. Matapos ang pag-uusap na yon, hindi na muling nakadalaw si Win kay Lolo Kai. Dahil naging abala na ito sa trabaho at pamilya. Lingid sa kaalaman ni Win, merong tinatagong sekreto si Lolo Kai sa kanya. Malala na ang sakit nito na bone marrow cancer. Gayunpaman, naniniwala si Lolo Kai na gagaling siya mula sa sakit. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang humihina ang pangangatawan ng matanda. Hanggang sa hindi na nito nakayanan at tuluyan ng tinigil ang panggagamot na kagad nakarating kay Win. Lolo naman, kailan mo pa tinatago sa akin ng totoo? May karamdaman ka na pala pero wala kang sinasabi sa akin. Paano niyo po nagawang itago ang sakit niyo? Lolo naman nandito lang naman ako para sa iyo eh. Pero mas pinili mong itago ang totoo. Wika ni Win, habang patuloy na tumutulo ang luha sa mga mata. Matamis namang umiti si Lolo Kai sa apo. Ayoko nang dumagdag pa sa isipin mo. Tama nang tiisin ko ang lahat kesa magdagdag pa ng suliranin sa inyong mag-asawa. Tugon ni Lolo Kai. Niyakap na lamang ito ni Win. Ngayong alam ko na po ang totoo, hindi mo na kailangan lumabang mag-isa, Lolo. Nandito na ako para sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan kahit kailan. Wika ni Win.
Kami naman po ang babawi sa kabutihan at pagmamahal na pinadama mo sa amin noon. Huwag ka pong mag-alala dahil bukal sa puso namin ang pagtulong sa iyo. Wika naman ni Christine. Sa tagal ng panahon, lilisanin ko din pala ang lugar na kinagisnan ko. Gusto ko sana na ipagpatuloy mo rin ang aking nasimulan. Ngunit ayoko namang pilitin ka lalo na't may pamilya ka. Gusto kong bago ko lumisan dito sa mundong ito, maituro ko sa iyo ang lahat ng kaalaman na meron ako para may kaalaman ka sa panggagamot. At kahit mamaya pa na ako, may alaala kong iiwan sa iyo. Gamitin mo man o hindi. Wika ni Lolo Kay. Hindi naman nagsalita pa si Win. Nanatili itong walang kibo. Nung umalis na sa tahanan ni Lolo Kay, kinagabihan ay kinausap ni Christine ang asawa. Malay mo, Win, yun talaga ang kapalaran mo, ang maging katulad ni Lolo Kay. Noon pa man, interesado ka na sa mga bagay na ginagawa niya eh. Ito na ang oras para aralin mo mga bagay na nais mo. Huwag kang mag-alala dahil palagi ako nandito sa tabi mo at susuportahan ka. Wika ni Christine. Natahimik na lamang si Win sa sinabi ng asawa. Tama naman si Christine. Ngunit iniisip nito ang mga mangyayari kapag kagaya na siya ni Lolo Kay. Paano kung mapahama kayo ng dahil sa akin? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari ang bagay na yun. Mabigat para sa akin kapag napahama kayo. Kaya nga hindi ko noon sinabi kay Lolo Kay ang gusto ko eh. Dahil gusto kong mamuhay ng simple at tahimik kasama ang pamilya ko. Pero may parte ng puso ko na nais ipagpatuloy ang nasimula ni Lolo. Wika ni Win. Ngunit hindi ito makapagpasya ng maayos. Ano man ang maging kapalaran mo, maging kagaya ka man ni Lolo Kay o hindi, tandaan mo, palagi mo kong kasama at hindi kita iiwan. Dugo ni Christine. Laking pasalamat ni Win dahil palaging nasa tabi niya ang asawa. Hindi nito iniwan si Win. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumalala ang karamdaman ni Lolo Kay. Ginawa ni Win ang nais nitong aralin niya ang mga kaalaman na meron ang matanda. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang si Win na wala ng buhay si Lolo Kay. Nalabis niyang kinalungkot. Palagi itong umiiyak hanggang sa mailibing na si Lolo Kay. Lolo, ang sakit dahil hindi man lang kita nakausap bago ka pumanaw. Masaya pa tayo dahil natutunan ko na yung mga kaalaman na meron ka eh. Pero bakit iniwan mo kaagad ako? Wika ni Win. Umiiyak ito habang nakatitig sa mga larawan nila ni Lolo Kay. Kaagad namang nilapitan ni Christine ang asawa upang damayan ito sa pagdadalamhati. Nasa tabi ako ni Lolo Kay bago siya bawian ng buhay. May iniwan siyang isang bagay para sa'yo. Sinabi ko pa na siya dapat ang magbigay nun sa'yo. Pero pinawian na siya ng buhay eh. Wika ni Christine. Ibinigay nito ang isang medalyon sa asawa. Kaagad sinuot ni Win ang medalyon at naalala ang lolo na suot yun. Tama ka, Christine. Dapat na ipagpatuloy ko ang nasimula ni Lolo. Dahil noon pa niya ginagawa ang bagay na yon. At ito na lamang ang alaala ko sa kanya. Wika ni Win. Kaya kasama ang pamilya ay bumalik ang mga ito sa tahanan ni Lolo Kay. Ipinagpatuloy muli ni Win ang panggagamot. At nang malaman yon ng taong bayan ay natuwa ang mga ito. Sabi ko naman sa iyo eh, magtiwala ka lang sa sarili mo at sa Diyos. Tama si Lolo Kay,
ikaw lang ang magtutuloy sa naumpisan niya. Wika ni Christine. Napangiti naman si Win sa sinabi ng asawa. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, mahal ha. Hindi mo ko iniwan hanggang ngayon. Nananatili ka sa tabi ko na labis kong pinagpapasalamat. Wika ni Win. Sabay halik sa pisngi ng asawa. Matapos ang pag-uusap na yon, itinuon ni Win ang sarili sa panggagamot sa mga kabaryo. Hanggang isang araw, isang matanda ang nagpunta sa tahanan ni Win. Lumapit ito sa kanya upang magpagamot. Humihingi ako ng tulong sa iyo, Win. Matagal ko nang iniinda ang bukol sa aking dibdib. Gagamutin sana ako ng iyong lolo, ngunit binawian na ito ng buhay. Wika ng matandang lalaki. Nagulat naman si Win dahil walang nabanggit si Lolo kay patungkol sa kanya. Ano po ba ang sabi sa iyo ni Lolo? Wala po kasi siyang nabanggit sa akin tungkol sa iyo eh. Kaya wala po akong ideya sa mga sinasabi ninyo. Tanong ni Win. Kaagad namang nagpaliwanag ang matandang lalaki. Ako nga pala si Bado. Isa sa mga pasyente ni Kai na nagpapabalik-balik sa kanya. Ang huli naming pag-uusap ng lolo mo, sinabi niya na binabarang ako ng mag-asawang aswangi. Pakiramdam ko, kaya pumanaw ang lolo mo dahil sa pagtulong niya sa akin. Nawala na ang bukol sa dibdib ko, pero nang pumanaw ang lolo mo, bumalik ito at mas malala pa ngayon. Gusto kong bumawi sa lolo mo at matapos na ang paghihirap ko. Tugon ni Bado. Nagulat si Win sa impormasyon na nalaman. Kaagad na naging interesado si Win sa matanda. Lalo pat may kinalaman ito sa lolo. Kung ganun, dapat na makipagtulungan ka sa akin. Kailangan ko ng mga impormasyon lalo pat mukhang itinago ni Lolo ang bagay na to sa akin eh. Wika ni Win. Sumang-ayon naman sa kanya ang matanda. Lahat ng impormasyon na alam ni Bado ay sinabi niya kay Win. Masuri naman niyang inaral ang mga impormasyong nakuha. Naging abala at tutok sa bagay na yun si Win. Madalas na magkulong ito sa silid na hindi namang kinatuwa ni Christine. Hanggang sa isang araw, hindi na nakatiis pa si Christine at kagad kinausap ang asawa. Kamusta ka naman, Win? Madalang na lang kitang makita dito sa labas ng bahay natin ah. Palagi ka na lang nagkukulong sa silid mo. Wika ni Christine. Nag-aalala lamang ito sa kalagayan ni Win. Ngunit bigla na lamang uminit ang ulo ni Win. Hindi mo ba nakikita ang abala ko? Bakit ba ang dami mong tanong at satsat dyan? Hindi naman ako umalis dito sa bahay ah. Nandyan lang naman ako sa loob. Wika ni Win. At napataas ang boses. Nagulat naman si Christine sa inasta ng asawa. Hindi niya sukat akalaing masisigawan siya nito. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hindi ka na lumalabas at madalas, hindi ka na kumakain sa tamang oras. Ikaw lang naman ang iniintindi ko ah. Wika ni Christine. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Win at pumasok ito sa loob ng silid. Hindi kumibo o nagsalita si Win na kinalungkot naman ang asawa. Ngunit hindi nito inaway at iniwan si Win. Pagkus inunawa niya na lamang ito. Sa pagdaan ng mga araw, nagpatuloy sa ganoon na gawain si Win na mas kinabahala ni Christine. Hanggang isang gabi, isang pangyayari ang habang buhay na pinagsisihan ni Win. Sa kalagitnaan ng hating gabi, nagising si Christine
Laking gulat niya nang makita ang isang nilalang sa bintana ng tahanan. Upang siguraduhin na mamalikmata lamang, lumabas sa bahay si Christine, ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang siyang sinunggaba ng isang napakalaking aso na kulay itim. Upang makatakas, kaagad na pinukpok ni Christine ang hawak na gasera sa nilalang. Mabilis na pumasok sa kanilang tahanan. Labis na takot ang naramdaman ni Christine, lalo na't nasugatan siya sa tagiliran. Kahit nanghihina, isinara niyang maigi ang pintuan at kagad humingi ng saklolo sa asawa. Ngunit ng araw na yon ay abala si Win sa pagdarasal. Hindi niya namalayan ang pagsigaw ng asawa hanggang sa narinig na lamang niya ang malakas na kalabog sa pintuan. At nang bumukas yon, nakita niya si Christine na duguan. Nanlaki ang mga mata ni Win. Kagad nilapitan nito ang asawa at pinulusuhan. Laking pasalamat niya dahil humihinga pa naman ang asawa ng mga oras na yon. Kaya kagad niya itong ginamot. Kinabukasan, nag-ikot sa tahanan si Win at nakita ang dugo malapit sa pintuan. Kagad niya itong sinuri at laking gulat dahil yon ay dugo mula sa aswang na kalaban. Kagad namang sinuot ni Win ang medalyong pangontra sa aswang sa asawa, baging sa anak sa takot na balikan muli sila. Makalipas ang ilang araw, mas lumala ang kondisyon ni Christine. Mahal, pakiusap, lumabang ka. Huwag mo kong iiwan. Kami ng anak natin. Babawi pa ako sa mga kasalanan ko sa inyo at pagkukulang. Wika ni Win. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang bumuti ang pakiramdam ng asawa. Laking pasalamat naman ni Win nang hindi sumuko si Christine. Unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Sa takot na maulit muli ang pangyayari, binabuti ni Win na pauwi na muna sa magulang ni Christine ang mag-ina upang mailayo sa kapahamakan. Sumang-ayon naman si Christine. Binalot na din ng takot at kaba ang puso nito, lalo na nang hindi na muling nailakad ni Christine ang mga paa. Pakiusap, mahal. Mag-iingat ka dito, ha? Hihintayin ka namin ng anak natin sa tahanan nila nanay. At sana pagtatapos ng lahat ng to, bumalik na ang dati kong asawa na kailanman hindi hahayaan na mapahama kami na mahal niya. Wika ni Christine. Nagyakapan pa ang mag-asawa. Pangakong mahal, gagawin ko ang lahat para may pagiganti ka. Uubusin ko ang lahi nila. At hindi ako papayag na patuloy silang magasik ng kaguluhan dito sa lugar natin. Wika ni Win. Tumango na lamang si Christine bilang pagtugon. Matapos ang pag-uusap na yon, hinatid na ni Win ang mag-ina at nagsimula na itong magplano. Alam ni Win kung saan magsisimula at yun ay kay Bado, na nangakong tutulungan siya. Oh, handa ka na bang ba kaharap ang mga nilalang ng kadiliman? Dinaig pa nila ang demonyo sa lakas nila Wika ni Bado. Nagtaka naman si Win. May hindi po ba kayo sinasabi sa akin? Pakiramdam ko, marami pa akong dapat malaman patungkol sa iyo Tugon ni Win. Wala nang nagawa pa si Bado kundi sabihin ang totoo sa kanya. Aba, matalino ka at minana mo yan sa lolo mo Ang totoo niyan, Win, isa din akong manggagamot kagaya ng lolo mo. Magkasama kami noon na tumalo sa mga aswang. Pero isang araw, bigla na lamang may nakalabang kami na sobrang lakas at yon ang nagbigay sa amin ng matinding karamdaman ni Kai. Sinubukan naming lunasan ang isa't isa,
Ngunit hindi namin nagawa dahil mas lalo lamang lumala ang lahat na siyang kinamatay ni Kai. Samantalang ako, umisip ng paraan upang maipagiganti ang mahal kong kaibigan. Hanggang sa nalaman ko na lamang ang tungkol sa'yo. Kaya dali-dali akong lumapit sa'yo. Pagpapaliwanag ni Bado. Naging malinaw na ang lahat para kay Win. Nagsanib puwersa sila ni Bado upang mapabagsak ang mga kalaban. Pagamat bago sa larangan ng pakikipaglaban si Win, desidido itong manalo at matupad ang pangako sa asawa. Kailangang matalo natin yung mga aswang na yun, Mang Bado, para maibalik na rin yung katahimikan ng baryo natin at matapos na ang pagdurusa mo. Gusto ko ring tuparin ang pinangako ko kay Christine eh. Hindi maganda yung ginawa nila sa asawa ko nang dahil sa kanilang pag-atake. Hindi na muling makalakad pa si Christine at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang ginawa nilang yun. Wika ni Win. At huwag mo din kakalimutan na may kasalanan pa sila sa'yo. Dahil malakas ang kutob kung sila din ang may kasalanan. Kung bakit pumanaw si Kai at lahat ng kasalanan nila sa akin. Sa'yo at sa iba pang mga biktima nila. Sisingilin natin sila kahit ito na ang aking maging katapusan. Wika ni Bado. Mabilis na nagplano ang dalawa sa kanilang mga gagawin upang matalo ang mga kalaban. Lingid sa kalaman nila Win, naghihintay lamang ang mga kalaban sa kanilang pagsugod. Hindi alam ng dalawa na handang-handa na ang mga kalaban sa kanilang pagdating. Matapos na magplano, kagad silang naghanda at nagpunta sa kuta ng mga kalaban. Gumawa pa ng ritual sila Bado upang hindi malaman ng mga kalaban ang kanilang presensya. Ngunit pagtungtong pa lamang sa lupa, sinalubong na sila ng mga kalaban. Gulat na gulat sila Bado sa nangyari, lalo pat hindi nila inaasahan na sa ganoong paraan mag-uumpisa ang lahat. Nagulat ba kayo sa mga nangyari? Hindi naman kasi ninyo ginalingan. Wala ka pa ding pagbabago, Bado. Masyado ka pang mahina. Wika ng aswang. Nagpupumiglas naman si Bado. Wala ka namang tapang Eman eh. Nagtatago ka lang naman sa anino ng mga alalay at asawa mo. Pang-asar ni Bado. Nang galaiti naman sa galit si Eman. Walang hiya ka. Binanggit mo pa talaga ang pangalan ng namayapa akong asawa. Nananahimik na siya sa kilalagyan niya, pero hindi mo pa din siya pinatatahimik. Wika ni Eman. Nagulat naman si Bado sa sinabi ng kalaban. Namatay. Pero buhay na buhay siya, hindi ba? Wala akong ginawa para mamatay siya, paano mangyayari ang bagay na yon? Tanong ni Bado. Kagad na bumaling si Eman kay Win. Wala ngang may gawa sa inyong dalawa. At wala kayong alam pero dahil sa asawa mo, Win, namatay ang asawa ko. At hindi lang yon, pati ang magiging anak namin sa kanyang sinapupunan. Nawala din kaya pagbabayaran niyo ang bagay na yon. Wika ni Eman. Hindi makapaniwala si Win sa mga narinig. Ano naman ang ginawa ng asawa ko? Wala siyang kaalaman sa pakikipaglaban sa mga katulad niyong nilalang. Paano nangyari ang bagay na yon? Tanong ni Win. Bakit kaya hindi siya ang tanungin mo? Mga tauhan, ilabas niyo ang asawa ni Win nang sa ganon. Silang mag-asawa mismo ang mag-usap. Tugon ni Eman.
Nanlaki ang mga mata ni Win nang makita ang asawang sugatan at nakatali ang mga kamay. Walang hiya kayo. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Mga wala kayong puso. Bakit kailangan niyo siyang saktan? Wika ni Win. Napaluhod na lamang ito sa lupa. Narinig naman ni Christine ang boses ng asawa at nangangapa ito habang gumagapang. Win, ikaw ba yan? Pasensya ka na. Hindi kita makita. Binulag nila ako at pinahirapan. Akala ko hindi ka na darating. Ang anak natin, ligtas siya sa pangangalaga nila nanay. Sana mahalin mo siya. Higit pa sa pagmamahal ko sa inyong dalawa. Wika ni Christine. Hindi makapaniwala si Win sa mga nakita. Nagwala si Win at mabilis na kumilos. Sa bawat pag-atake ay isang aswang ang bumabagsak. Labis na galit ang naramdaman ni Win. Wala kayong ginawa kundi saktan ng mga mahal ko sa buhay. Uubusin ko kayo kagaya ng ginawa niyo sa kanila. Wika ni Win. Hindi na ito napigilan pa ni Eman. Hindi niya inaasahan ang bagsik na Win kaya kagad na kumilos ito upang kuhain si Christine. Ngunit laking gulat niya dahil tumalsik lamang ito. Teka, paanong nangyari ang bagay na ito? Hindi ito maaari. Kayo ang mamamatay, hindi ako! Wika ni Eman. Si Bado ang nilapitan nito ngunit mabilis na kumilos si Win. Oh, akala ko ba malakas ka? Bakit parang takot na takot ka? Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa asawa ko. Wika ni Win. Inangat nito si Eman. Hindi makapaniwala ang aswang ngunit pumikit ito at sa pagdilat. Mabilis na nakatakas ito sa pagkakasakal ni Win. Habang abala ang dalawa sa paglalaban, si Badu naman ay tinago si Christine sa isang ligtas na lugar. Bumalik ito upang tulungan si Win. Nang makabalik si Badu ay nakita niyang dehado na si Win. Kaya mabilis itong kumilos upang tulungan ang kasamahan. Ako ang patayin mo. Total ako naman ang may kasalanan ng lahat. Hayaan mo na sila, Win. Dahil hindi nila kasalanan ng lahat ng ito. Wika ni Bado. Binalingan ito ni Eman. Huwag kang mag-alala. Ikaw muna ang tatapusin ko at isusunod ko ang mag-asawa. Hindi na sila makakatakas pa sa lugar na ito hanggat hindi ako namamatay. Wika ni Eman. Dali-dali nitong sinakal si Bado. Unti-unting bumaon ang kuko ng aswang sa leeg ng matanda. Napapikit na lamang si Bado. Nagdasal ito at nilabanan si Eman. Hinang-hinana si Bado nang bitawan ito ng aswang. Ngunit hindi siya huminto sa pagpapahirap sa matanda. Nang umayos ang pakiramdam ni Win mula sa pagtalsik, mabilis nitong sinakluluhan ang matanda. Wala kang awa. Pati ba naman matanda na walang kalaban-laban? Dinamay mo pa? Oo nga pala. Isa kang aswang at wala kang puso. Bakit pa ba ako magtataka? Wika ni Win. Natahimik naman si Eman. Kahit na ganito ako, demonyo man akong ituring ng marami, may puso din ako at nasasaktan. Kayo ang may dahilan kaya naging ganito ako. Wika ni Eman. Dinukot nito ang puso ni Bado na hindi naman niya naituloy dahil sinaksak ito ni Christine. Hindi makapaniwala si Win sa ginawa ng asawa.
Dahan-dahang napaluhod ang aswang ngunit kagad hinila nito ang babae at ginilitan ng leeg. Christine, demonyo ka. Mamamatay kang hayop ka. Hindi ka na makakapanakit pa ng kahit sino. Wika ni Win at pinugot ang ulo ni Eman. Mabilis namang nilapitan ni Bado si Christine. Samantalang si Win naman, galit na pinagsasaksak si Eman. Win, tama na yan. Dalhin na natin sa pagamutan ng asawa mo habang hindi pa huli ang lahat. Tama na't napatay mo na si Eman. Wika ni Bado, habang buhat-buhat at pinipigilan ang dugo sa leeg ni Christine. Nanlalabo na ang mga mata ni Win ng mga sandaling yun, dahil sa dugong tumutulo mula sa mukha niya na humalo sa mga luha. Pakiusap, lumaban ka, Christine. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag iniwan mo ko. Wika ni Win. Hinawakan nito ang kamay ng asawa. Mabilis na kumilos ang dalawa upang dalhin sa pagamutan si Christine. Ginawa din ng dalawa ang kanilang makakaya upang umabot sa pagamutan ng asawa. Nanagawa naman nilang dalawa. Nang makarating sa ospital, kaagad namang inasikaso ng mga doktor si Christine. Labis na kaba ang naramdaman ni Win. Tatagan mo ang loob mo, Win. Alam kong lalaban si Christine. Malakas siya at palaban. Kaya alam kong makakayanan niya ang pagsubok na ito. Wika ni Bado. Naiyak na lamang si Win. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nawala si Christine sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Mang Bado. Tugon ni Win. Kapwa nagdasalang dalawa. Sa huli, nakaligtas sa kapahamakan si Christine at nang gumaling ito, kaagad na pinaliwanag niya ang mga nangyari sa asawa. Nang umalis kami ng anak natin at umuwi kila nanay, hindi ako mapakali kaya ginawa ko ang makakaya ko para aralin ang mga kaalamang natutunan ko kay lolo kay noon. Sumugod ako sa kuta ng mga aswang para matapos na ang lahat. Alam kong sinabi ko sa iyong susuportahan kita. Pero naisip ko noon na kapag wala na ang mga kalaban, makakabalik na tayo sa dati nating pamumuhay. Patawarin mo ko sa lahat na maling desisyon ko, ha? Pagsasalaysay ni Christine. Hindi na yun ang mahalaga sa ngayon, mahal. Ang importante, ligtas ka na at kasama ka namin. Patawad ng dahil sa akin na wala ang paningin mo. Pati ang paglalakad mo naapektuhan din. Wika ni Win. Kagaya ng pinangako nito ay bumawi siya sa asawa at anak. Ang medalyong minana kay Lolo Kai, ibinaon ni Win at nagsimula muli ng bagong buhay. Ngunit makalipas lamang ang ilang taon, namayapa si Christine. Sa kasalukuyang taon ay nagbabantay na si Win sa mga apo, hanggang sa dumating ang araw na susunduin na siya ng asawa. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Estela. Taong 2005, Quezon City. Si Stella ay tubong Iloilo. Sa murang edad, naranasan na niyang tumira sa ibang lugar kasama ang ama. Noong 10 taong gulang pa lamang siya, nagkahiwalay na ang mga magulang dahil sa pangangaliwa ng ina. Dala ng kawalan ng hanap buhay, mas pinili ng ina na umalis kasama ang kabit at iniwan ang bata sa asawa
Wala namang nagawa pa si Tatay Rigor kundi palayain ang asawa. Dahil sa sobrang pagmamahal ay mas pinili niyang maging masaya ito. Hayaan na natin ang nanay mo, anak. Pinili niyang sumama sa lalaki niya at iwan tayo. Bukas, tutuloy na muna tayo sa kapatid ko sa Quezon, ha? Wika ni Tatay Rigor. Tay, paano naman po ang mga gamit natin dito? Ang bahay, ang pag-aaral ko, ano na pong mangyayari sa atin? Tanong ni Stella. Pansamantala lang naman, anak eh. Masakit din para sa akin ang lahat ng mga ginawa ng nanay mo. Pero kailangan eh. Doon malayo sa lahat ng gulo na ginawa niya. Tugon ni Tatay Rigor. Halos hindi nakatulog ang mag-ama sa pag-aayos ng tahanan. Hindi na sila nagdala ng iba pang kagamitan, bukod sa pamalit lamang na damit na nilagay sa maleta. Alam ng dalaga na hindi naman sila magtatagal sa pupuntahan at kagading uwi. Bago pumutok ang araw, pumunta sila sa terminal ng Roro na malapit sa lugar. Parehas na matamlay ang dalawa habang nakasakay sa bus. Habang nasa biyahe, nakatulog ang mag-ama kaya hindi napansin ng isang matandang pasaherong tumabi sa kanilang inuupuan. Dahil malayo ang biyahe, patigil-tigil sila sa mga terminal para sa mga taong magbabanyo at gustong kumain. Nagising ang dalawa nang marinig ang sigaw ng konduktor na kung sino ang magbabawas. Nanlaki ang mata ng bata nang makita ang katabi. Mukha itong bruha habang nakangiti at nakatitig sa kanya. Mapupula ang mga ngipin dahil sa nganga. Naku po, pasensya na po kayo, Lola, ha? Nagulat lang po ko. Tay, akala ko kasi kanina na naginip lang ako sa nakikita ko. Tara tay, nagugutom na po ko. Baka may tindahan sa baba na mabibilhan ng pagkain. Wika ni Stella. Betita nga pala ang pangalan ko. Nagising ba kita, iha? Hindi ko sinasadya. Humihingi ako ng paumanhin. Parang galing kayo sa paghihinagpisa. Nababasa ko ang kalungkutan sa mga mata ninyo. Tugon ng matanda. Mawalang galang na po ha. Pagod lang po kami ng anak ko. Lalo pat malayo ang pinanggalingan namin. Lola Betita, sandali lang po at bababa kami ha. Kayo, kumain na ba? Baba po muna tayo. Pag-aya ni Tatay Rigor. Sige na't bumaba na kayong dalawa. Wala akong dalang sobrang pera eh. Sakto lamang sa pamasahe. Gustuhin ko mang kumain. Wala naman akong pambili. Tugon ni Lola Betita. Nagkatinginan ang mag-ama dahil batid nilang nagugutom din ang matanda. Ilang sandali pa ay bumaba na ang mga ito. At nang makakita ng tindahan ay bumili sila ng makakain. Naisip ng ama ni Stella na bilhan na din ang matanda. Pagkabalik sa bus, kaagad nilang iniabot sa matanda ang binili. Ganun na lamang ang pasasalamat nito. Maluha-luha pa habang inaabot ang binigay ni Stella na supot ng pagkain at tubig. Kaawaan kayo ng Diyos. Maraming salamat sa pag-aabala nyo. Wala man lang akong dalang pera. Napaluwas akong bigla dahil sa apo kong nag-aagaw buhay sa ospital ng Maynila. Batid kong maabutan ko pa. Saka sa panahon ngayon, madalang na ang mga doktor na maalam manggamot, lalo na kung sakit sa espiritual. Pagpapaliwanag ni Lola Betita. Oo Lola, sa panahon ngayon, hindi na uso ang mga albularyo lalo pa kung nasa syudad. Alam niyo naman, moderno na ang lahat.
Manggagamot po ba kayo, Lola? Ipadalangin po natin na walang masamang mangyari sa apo ninyo. Tugon ni Tatay Rigor. Oo, iho. Isa nga kong albularyo. Ay, kung pwede lang sana natin na mas mabilisin ang sinasakyan natin. Alam ko at ramdam kong hinihintay ako ng apo ko. Siya nga pala. Salamat dito sa binigay ninyo. Wika ni Lola Betita. May kung anong dinukot ang matanda sa maliit na bag. May binigay itong maliit na bato kay Tatay Rigor. Ayon kay Lola Betita, nakakapaglinis ito ng mabigat at negatibong enerhiya sa katawan ng tao. Dagdag pa ng matanda, kailangan lamang yung ilagay sa tubig at inumin. Mabisa ito para sa mga taong nakakaranas ng depresyon at problema sa pagtulog. Pili lamang ang binibigyan niya ng bato, lalo pat hindi yon pangkaraniwan. Iniabot niya ito at binalot sa pula at maliit na tela. Naking pasasalamat ng matanda na silang mag-ama ang nakatabi. Napawi nila kahit papano ang sobrang pag-aalala niya sa apo. Madaling araw nang makarating sila sa lugar. Habang bumababa, sinabihan pa ng mag-ama si Lola Betita na kung meron itong kailangan, pwede siyang lumapit sa kanila. Binigay ng matanda ang address kung saan siya pwedeng matagpuan. Nagmano pa ang dalawa bago nilisan ang lugar. Sumakay naman ang mag-ama ng jeepney. Mabilis lang naman ang naging biyahe. Kaagad silang nakarating sa tahanan ng kapatid na si Tia Finape. Ate, kung maaari sana, dito na muna kami ng pamangkin mo ha. Pansamantala. Magpapalipas lang ng sama ng loob. Hindi ko pa kayang bumalik sa amin eh. Naaalala ko lang palagi ang babaeng yun. Wika ni Tatay Rigor. Walang problema, Rigor. Kahit magtagal pa kayo dito, pwede namang dito na din mag-aral si Stella. Pag-isipan mo, kung gusto mo dito na lang kayo, wala din naman tayong kamag-anak sa Iloilo maliban sa trabaho mo. Mga gamit na lang naman ang naroon sa bahay mo, hindi ba? Diyan sa kabilang bahay, malapit sa malaking puno ng balete. May pinapaupahan akong mga silid. May bakante pa. Pwede na yun sa inyong dalawa. Tubig at kuryente na lang ang babayaran. Huwag yun ang alalahanin ng upa. Mungkahi ni Tia Finape. Tia, pwede po bang magbanyo? Kanina pa po ko naiihi. Tanong ni Stella. Nako Eha, pumasok ka doon sa kusina. Sa tabi noon may maliit na pinto. Medyo sira ang pihitan ng pinto, anak ha. Kaya harangan mo lang ng baldeng may tubig. May mga nag-uupa sa taas, baka biglang bumaba. Tugon ni Tia Finape. Dali-daling pumasok sa kusina ang dalaga. Medyo nagtataka noon si Stella kung bakit tila may usok at may kakaibang panghe. Nagtakip siya ng ilong bago pumasok sa banyo. Sinunod ng dalaga ang sinabi ng tiyahin. Napaisip ito kung saan galing ang usok dahil wala namang niluluto sa kusina. Hanggang sa ilang sandali pa, may narinig itong umubo. Naisip lamang ni Stella na baka may taong naninigarilyo malapit sa banyo. Nagmamadali itong lumabas at nakitang tila hindi normal na usok ang pumapasok. O anak, napaano ka? Umihi ka lang ah. Parang hindi ka na mapakali. Sige na't magpaalam ka na sa tiyahin mo. Lilipat na tayo doon sa kabila ng makapagpahinga. Wika ni Tatay Rigor. Tia, may katabi po ba kayong bahay? Tumatagos po kasi yung usok mula sa labas papunta sa bahay niyo eh. Tanong ni Stella. Usok?
Wala naman tayong katabi maliban sa puno ng balete dyan malapit sa banyo. Saka wala namang nagluluto. Naku ba kasi kumpare, wag mo nang isipin yon. Ganyan talaga dyan sa banyo. Maaga pa naamoy mo din. Hindi bale. Masasanay ka kung mananatili kayo ng tatay mo dito. Kaibigan ko yan kaya wala kayong dapat ipag-alala. Tugon ng tiyahin. Bit-bit ng ama ang mga gamit papunta sa kabilang bahay. Pagitan lamang ito ng isang mayabong na puno ng balete. Bago lumagpas sa puno, may kung anong maliit na dahon na bumagsak sa harapan ng mag-ama galing sa itaas ng puno. Tumingala ng bahagya si Stella at Tatay Rigor. Nagtataka dahil iba ito sa dahon ng punong kaharap nila. Dala ng pagod at puyat sa biyahe. Hindi na nila ito binigyan pa ng pansin at pagkapasok ng tahanan. May iilan silang mga kasama sa bahay. Halos magkakatapat lamang ang mga pinto ng mga silid. May 4 na kwarto ang bahay. 2 sa baba pati na rin sa itaas. Ang binigay na kwarto ng tiyahin ay katapat mismo ng bintana ang puno ng balete. Ngunit hindi na nila ito pinagtuunan pa ng pansin dahil sa sobrang pagod. Nakatulog kagad sila matapos maisaayos ang mga gamit. Naalimpungatan si Stella. Biglang may katok siyang naramdaman. Pagtingin ng dalaga sa paligid ay madilim na pala. Mahaba na ang naging tulog nila kaya ginising niya ang ama para matignan kung sinong kumakatok. Tsahin mo siguro. Napasarap ang tulog natin Madilim na pala. Nagugutom ka ba? Tara na. Maghanap tayo ng makakain sa baba anak. Daan na din tayo sa palengke para may mailuto tayo bukas. Wika ni Tatay Rigor. Hindi pa naman po ako nagugutom, Tay. Pero sige po, pwede bang gumala sa lugar pagkatapos ng hapunan? May napansin lang po akong magandang ikutan. Malapit dito kanina. Sige po, dumaan na rin tayo ng palengke. Wala pa din po tayong sabon Tugon ni Stella. Habang nagsasalita ang anak, binuksan ng ama ang ilaw pati na rin ang pinto. Nagtataka ito dahil wala namang tao sa labas. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lamang ng sasakyan ang maririnig. Sigurado ka ba anak na may kumato kanina? Wala namang tao Pero hindi bale. Tara na at buwaba muna tayo kina tiya mo bago kumain sa labas. Tanong ni Tatay Rigor. Sigurado po ko, Tay. Malakas nga po yung pagkakatok kanina Saka, Tay, may narinig pa nga po kung tumawag sa pangalan ko. Di ba? Wala namang nakakakilala sa akin maliban sa iyo at kay tiya. Tugon ni Stella. Baka naman nananaginip ka lang anak. Hayaan mo na. Bilisan na lang natin. Muling wika ni Tatay Rigor. Habang bumababa, may naramdaman pa si Stella na mahinang kalabog. Hinayaan niya na lang ito. Baka nga siguro nananaginip lang o dala ng pagod. Kaya kung ano-ano na ang nararamdaman, hinawakan niya ang kamay ng ama habang naglalakad papunta sa bahay ng tiyahin. Muli nilang nadaanan ang puno ng balete. Habang naglalakad ay napansin ni Stella ang mga kakaibang dahon. Tila sinasadya itong ilaglag sa mismong harapan nila. Dumampot si Stella ng isa. Akma sanang ipapakita niya sa tiyahin para maitanong kung bakit kakaiba ang dahon na yon. Ngunit hindi alam ni Stella na ang simpleng pagpulot ng dahon ay isang indikasyon na tinatanggap niya ang pakikipagkaibigan ng elemento na nakatira sa puno ng balete.
Ilang sandali pa ay narating na nila ang tahanan ng tiyahin. Ngunit bigla naman niyang nakalimutan ang itatanong. Naisilid ni Stella ang dahon sa bulsa at tuluyan nang nawala sa isipan ng dalaga. Hanggang sa umalis sila ng ama para kumain sa labas. Mabuti na lamang. May ipon namang kahit papano ang ama. Lalo pat maganda ang pwesto nito sa trabaho. Isa siyang foreman at ng mga araw na yon, tiyempong wala itong proyekto. Maghahating gabi na, bago nila narating ang tinutuluyan. Sobrang tahimik ng lugar at kahit sasakyan ay walang dumadaan. Alam nilang tulog na ang mga kasama sa tahanan, kaya dahan-dahan silang pumanhik sa itaas. Medyo malapad ang silid maging ang dalawang higaan. Hanggang sa napatingin si Stella malapit sa bintana. Bahagya itong nakabukas na mga oras na yon. Dahil wala pang mga gamit na dala, hindi pa sila nakakabili ng bentilador. Hindi naman ganong mainit na mga sandaling yon. Patay na ang ilaw at naghihilik na ang ama. Dahil hindi pa rin nakakabawi ng tulog. Samantalang siya naman, hindi pa rin dinadalaw ng antok. Halos lahat ng sulok ng higaan ay naikot na ni Stella. Pero tila nakakaramdam siya ng kung ano sa hinihigaan. Pinilit niyang ipikit ang mga mata. Ngunit buhay pa rin ang utak. Hanggang sa nagulat siya nang may makita na malaking kamay na pilit binubuksan ng bintana. Walang ilaw ang silid ngunit naaninag niya ito. Dahil sa ilaw na nagmumula sa liwanag sa labas. Noong una, akala niya panaginip lang pero nang akmang aabuti na sana siya nito. Doon napasigaw si Stella. Halimaw! Tay, may halimaw! Tay, may halimaw! Sigaw ni Stella. O anak, ano bang nangyayari sa'yo? Anong halimaw yung sinasabi mo? Anak, nakakahiya sa kapitbahay natin. Tugon ng ama. Halos nakapikit pa ang mga mata nito habang naglalakad papunta sa bukasan ng ilaw. Nagliwanag ang silid. Dito niya nakita ang anak. Nasa gilid at nanginginig sa takot. Niyayakap ito ng ama habang nanginginig. Diyos ko anak, ayos ka lang ba? Ano bang nakita mo? Nakakahiya sa mga kasilid natin. Nakakatakot naman yung sigaw mo. Wala naman anak Hindi ka na naman ba makatulog? Tanong ni Tatay Rigor. Tay, may malaking kamay po na may maraming balahibo. Nakita ko po, tay. Hindi ko po alam kung saan ang galing. Pero tay, nakakatakot yung itsura. Huwag niyo na pong patayin ng ilaw. Hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung paano bumukas ng ganyan yung bintana. Tugon ni Stella. Naalala ng ama ang batong bigay ng matanda. Kumuha ito ng isang basong tubig. Inilubog ang itim na bato at pinainom sa anak ng hindi nagdadalawang isip. Dahil sa nangyari, kailangan ni Tatay Rigor na bantayan ng anak. Dala ng pag-aalala ay hindi ito natulog bagkus. Hinintay niyang makatulog muna ang anak at sinarado ng mahigpit ang bintana. Sa kanyang pagmamasid, napansin ni Tatay Rigor na umepekto ang ininom ng dalaga. Napansin niya na tila lumiwanag ang aura nito. Sa isip ng ama, kung anuman ang nakikita ng anak, sana'y hindi na lumala pa at ayaw niyang bumalik ng Iloilo. Kinaumagahan, naunang magising ang anak na may magandang ngiti. O anak, kanina ka pa ba gising? Kamusta ang pakiramdam mo? Huwag mo nang uulitin yung kagabi ha.
Kabago-bago lang natin sa lugar eh. Baka mamaya, ano pang isipin ng mga kasilid natin? Wika ni Tatay Rigor. Tay, alam ko pong may nakatira sa puno sa labas. Talagang kakaiba ang nakikita ko, tay. Magtatanong sana ako kahapon kay Tia tungkol sa dahon. Nakalimutan kong napasok ko sa bulsa ko bago tayo kumain sa labas. Tay, kausapin kaya natin si Tia ngayong umaga. Mungkahi ni Stella. Napatango na lamang ang ama at nag-ayos sila ng silid bago lumabas. Laking gulat nila ng pagbukas ng pinto na tinutuluyan. Nagulantang sila sa mga nagkalat na dahon sa labas pa lamang ng pinto. Dahil umaga pa ng mga oras na yon, kaya sila ang unang nakapansin. Kumuha ng walis at sako ang mag-ama. Nilinis na muna nila ang lugar bago bumaba. Halos mapuno ang basurahan dahil sa mga pulang dahon. Ilang sandali lang ang lumipas. Kaagad na silang pumunta sa tahanan ni Tia Finape. Nadat na nila itong nagwawalis ng mga pulang dahon sa bakuran. Magkape na muna kayong dalawa. Alam kong nagtataka kayo kung saan ito nanggagaling. Matagal ko ng problema ang kapre sa puno na yan. Marami sa mga borders ko ang nagrereklamo. Wala naman ako magagawa. Mas nauna yung puno na yan kaysa sa bahay ko. Hindi naman nananakit. Kaso, nakakatakot ang lantaran niyang pagpapakita. Lalo pa kung may natitipuhan. Wika ni Tia Finape. Natitipuhan? Paano mo naman nalaman, ate? Nakausap mo ba? Tanong ni Tatay Rigor. Nako, dahil yan sa kulay ng dahong binabagsak niya. Kita nyo, pulang-pula at hindi natin alam kung sino. Kamusta pala ang unang gabi ninyo? Tugon ni Tia Finape. Hindi po maganda, Tia. Nagpakita po yung nilalang sa akin kagabi. Ayaw namang maniwala ni tatay. Ay, ewan ko ba? Wika ng dalaga. Parang kailangan na nating ipasuri sa albularyo kung ano ba talaga ang gusto ng nilalang na yan Kesa hintayin pa nating may mangyaring masama. Mungkahi ni Tatay Rigor. O sige, pero saan tayo kukuha ng magaling na albularyo? Wala naman akong kilala sa lugar. Tanong ni Tia Finape. Sige ate, ako na ang bahala. Sana hindi pa siya nakakauwi. May nakasabay kaming matanda sa biyahe. Alam kong magaling yun. Pupuntahan ko na lang muna. May binigay yung address sa akin Anak, dito ka na muna Babalik din ako kagad. Tugon ni Tatay Rigor. Hindi na nag-aaksaya pa ng panahon ng ama. Hindi na ito nakapag-almusal ng pumunta sa lugar ni Lola Betita. Sa awa ng Diyos, hindi naman malayo ang lokasyon ng matanda. At kilala pala ito sa lugar bilang matandang manggagamot. Minuto lamang ang naging biyahe. Kaagad niyang nakita si Lola Betita sa gilid ng eskinita. Kasama ang apong may tali ng herbal sa ulo. Oh iho, naparito ka. Anong problema? May naaamoy ako sa iyong kakaiba. Napakatapang. Malas naman ang tinuluyan ninyo. Sandali lang iho, ipapasok ko lamang ang apo ko. Wika ni Lola Betita. Sige po, maghihintay na lang po ako dito sa labas. Tugon ni Tatay Rigor. O sige na, tara na sa tinutuluyan ninyo. Kamusta naman ang anak mo? Tanong ni Lola Betita. Habang nakasakay sa jeep,
Naikwento na ni Tatay Rigor ang nangyari. Hindi naman maiwasang matawa ni Lola Betita habang nakikinig sa kwento ng ama. Napagtanto niyang hindi masama ang nakatira sa puno, bagkus gusto lamang makipagkaibigan sa kanila. Nang marating nila ang lugar, naramdaman kagad ng matanda ang malakas na presensya ng nilalang. May kinuha ito sa bulsa at inihip sa hangin, kasabay ng usal pang proteksyon sa paligid. Kapre. Matandang kapre ang nakatira dyan mismo sa puno ng balete. Pero hindi lang puno ang bahay niya, kundi ang buong lugar na kinatitirikan ng bahay. Ipagpasalamat niyo at hindi ito mapaminsalang uri ng kapre. Bagkus gusto lang makipagkilala. Estela, iha, halika. Dahil sa'yo kaya nagpakita siya. Tinanggap mo ang paanyaya niya. Meron ka bang kinuha o napulot galing sa puno? Tanong ni Lola Betita kay Stella. Ay opo, Lola. Yung dahon kahapon, itatanong ko lang sana kay Tia kaso naisilid ko sa bulsa at nakalimutan. Tugon ni Stella. Akin na yan, apo. Ibabalik natin. Humingi na din tayo ng permiso na sunugin ang mga dahong nakuha nyo. Mahirap na't baka may iba pang makapulot. Hindi natin hawak ang kagustuhan niya. At ang masama pa, baka magsaboy siya ng sumpa. Wika ni Lola Betita. Lola, nakatulong po yung bato eh. Sinunod ko po yung bilin ninyo. Sa kabutihang palad, natigil yung pagpaparamdam niya kagabi. Sabat ni Tatay Rigor. Mabuti kung ganon. Oo, malaki ang maitutulong nun sa ganitong problema. Kaya pakaingatan mo ang batong yan. Pagkatapos mong gamitin, ibalik mo lang sa pulang tela. Tugon ni Lola Betita. Habang nag-uusap ay nililibot nila ang lugar. Nagsagawa na din ang matanda ng paglilinis sa dalawang bahay. Lahat ng mga dahong nakuha ay sinunog nila. Ayon sa matanda, hindi lang ito basta dahon kundi nakakapinsala sa sino mang makadampot. Hindi naman basta napapaalis ang nilalang. Ang mas maiging gawin ay kaibiganin ito at alayan ng prutas. Nang sa ganon, hindi siya maminsala. Laking pasalamat na mag-ama na nakilala nila si Lola Betita. Kung hindi sa tulong na matanda, malamang hindi naging maayos ang pananatili ng mag-ama sa lugar. At kahit kailan, hindi makakalimutan ni Stella ang karanasan sa nilalang na nakatira sa puno ng balete. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.